Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Isang lupalop man kayo ng mundo. Maraming salamat for tuning in. Anyways, I'm so sad of what is happening right now in the Philippines. Um, to tell you honestly, ako yung tao na hindi socially aware. I mean, I'm not interested in politics and all, and I never had a chance or had any time na maalala ko that I rant on social media about politics or whatever, or even discuss things with my friends about politics. A lot of my friends would discuss politics, but I'll just listen, you know. Nakikinig lang ako. I mean, yeah, nakikinig lang, and then, well, they would ask me about my stand about what is happening, but I normally say I will normally reply, oh, I'm not into politics. I don't know what is I mean, apparently there is something wrong in the Philippines right now. May mga may nangyayari, like Duterte was arrested, and people are fighting over each other's ideology from any other from different groups and whatever, pro Duterte, anti Duterte, pro Marcos, anti Marcos, whatever, you know. The church people are, uh, getting involved. A lot of people are getting involved, and nakaka-stress. Nakaka-stress siya, like I don't know what to say even. But uh, one thing I would say though is that I'm not I am not even pro Duterte or anti Duterte. I never, like, I don't know, baka nga mabash para naman yung mga nanonood. Like, isang beses lang akong bumoto, and it's not a presidential election, it's a senatorial election. And I tried to experience voting because I never had any experience in, sa buong buhay ko, isang beses lang ako isang beses lang akong bumoto. Not it's a choice actually. So wala akong karapatang magreklamo bilang ano, kung ano man nangyayari. Wala akong karapatang magreklamo. I don't have I don't have a voice to, to to tell the world that this is my stand about politics and whatever. So that's why ayoko talagang pag-usapan ng politika. Kasi ayoko. It's just not my cup of tea, kumbaga. Um, ayoko lang maging involved kasi nakaka-stress nga. And bobo ako sa mga advocacies, ay mga ideology na yan. Well, I would admire those people who has this passion really about politics, like, expressing things about politics, and then they really studied about it, kung ano ang dapat, mali ang dapat, something like that. Nakakagulo. I mean, 'di ba? Kung ako nga na na naririnig nyo ngayon, napapanood nyo ngayon, it's like I really don't know how to say. But one thing though, I'm from Davao City. I grew up in Davao City, and one thing that I admire with the Duterte family is the Dutertes, as lalo na si former President Rodrigo Duterte, like, inayos niya talaga ang Davao. I know what Davao before, kung ano ang Davao before at ano ang Davao ngayon. Nakita ko yun growing up.
So yun lang, na-admire ko yung family ng Duterte kung paano nila uh, pinamunuan ang Davao City itself. Then then when he became the president, yeah, parang nakaka-proud kasi from Davao City, you know. But you know, kung ano man yung nagawa ng mga Duterte, nagawa ng mga Marcos, nagawa ng mga previous presidents sa Pilipinas, sinasaluduhan ko, I salute those president, even Marcos, kung sinong presidente na nandyan is yung mga nagawa nilang mabuti, nagawa nilang kabutihan sa Pilipinas. Yun ang saludo ako. So kung meron silang mga hidden motives of why they do that, like, pananagutan na nila sa Diyos yun. At the end of the day, isa-isa tayong haharap sa Diyos. Kung may ginawa man silang mga hidden motives na for their own benefits, pananagutan nila sa Diyos yun. And pananagutan ko din sa Diyos kung harap man ako sa Kanya in the near future or whatever, sa takdang oras, kung harap man ako sa Kanya, pananagutan ko sa Diyos kung bakit hindi ako masyadong nag-involve sa politics. And I don't think na tatanong ako ng Diyos about it. But I just hope and pray that everything will be okay in the Philippines. Sana maging maayos na ang lahat. It's so hard, ano? It's easy to say than done, right? Ang dami ng matatalino, you know, naglalabasan na yung mga kahenyuhan ng mga tao about politics. And nakaka-stress talaga. Well, human as I am, Filipino as I am, I just hope and pray that everything will be okay. Sana magpapakatawaran na. Hindi ko alam kung paano. But I hope magiging okay ang lahat. Kung may kasalanan man ng mga Duterte o kung may kasalanan man ng ang ibang kampo, whatever, sana mapag-usapan, di ba? Sana mapag-usapan ng maayos, hindi yung kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang, you know, tapunan ng katalinuhan. Minsan ang hirap kung puro matalino lahat ng tao. Yeah, like wala nang gustong makinig. Wala nang gustong magpakumbaba. Dahil nga may pinapaniwalaan tayong para sa sarili natin. Pinoprove natin sa ating mga sarili. Yeah, nakakalungkot. I just hope and pray na everything will be okay talaga sa Pilipinas. Like I hope peace will reign sa Pilipinas. Yeah, I know that may hustisya din naman talaga. May justice prevail. May the truth will all set us free. Yan na lang po siguro yung magiging mensahe ko. Nakakalungkot lang talaga. Siguro naman it won't make us less a person if mag-usap ng maayos, magpagkatawaran. Ayun. Pakahirap. So sana guys, let's all together pray for the restoration of the Philippines and peace sa lahat ng tao sa Pilipinas. Lahat ng mga Pilipino sana magkaisa na once and for all, for how many long years, sa lahat ng mga tumatayong mga nakaupong presidente, meron masasabi ang mga tao.
meron at merong nagrarally. Sana matapos nito. Right? God bless everyone. Please be safe. Please be safe and sana maging okay na lahat. Bye.